Hello mga Spart, kamusta kayo? Sa lagnan ng mga Spart, pag-uusapan po natin ng ang mga pwede mong subukan para pumigil sa no contact ang lalaki. At kung handa na kayong lahat, ay magsarap po tayo. At muli, be inspired! At ang unang bagay na pwede mong subukan para pumigil sa no contact ang isang lalaki is ibalik ang dating damdamin niya sa'yo. Yes, Max, pa dyan ang unang bagay na pwede mong subukan para ang isang lalaki ay tumigil na sa hindi pagpaparamdam sa'yo o sa paggamit ng no contact sa'yo. Eh kayo inspired, paano ba gawin yan? Paano ba ang dapat namin gawin upang bumalik ang damdamin at pagtingin ng partner namin sa amin, ng boyfriend ko, ng asawa ko, ng lalaking mahal ko? Eh kayo inspired, maraming paraan. At gaya ng palagi ko tinuturo sa inyo, kailangan kayo inspired, sikapin mo na palagi kanyang isipin. Dahil kapag ang isang lalaki palagi kang iniisip at siya ay nakakurious sa'yo, nagiging mysterious ka sa kanya, nagiging challenging ka, kayo inspired, unti-unti babalik ang interest niyan at ang attraction. Dahil doon, unti-unti siya muling ma-attach sa'yo at mararamdaman ang dati niyang naramdaman sa'yo na pagmamahal at halaga mo. Kayo inspired, ano ba dyan? Dapat gawin para palagi niya akong isipin. Tulad ng mga naituro ko na noon, di ba? Huwag kang lagi magparamdam, huwag kang laging available, huwag mo siyang habulin, at mag-focus ka sa sarili mo. Mag-self-improve ka. Baka kasi napapabayaan mo ng sarili mo. Isa rin kasi yan sa pwedeng dahilan kung bakit ang lalamig ang isang lalaki. Dahil yung babae ay nagpapabaya sa kanyang sarili. Dati ang ganda-ganda mo, dati ang sexy-sexy mo. Noon talagang napaka-attractive mo, dahilan kung bakit yung lalaki naghahabol sa'yo at patay na patay sa'yo, pinaghirapan kang ligawan, ginawa niya lahat para mahalin mo siya, pero ngayon nagbago ka, nagpabaya ka sa sarili mo. Kailangan ibalik mo ang dati mong alindog, ang dati mong appeal, ang attraction mo, ang pagiging attractive mo. Diba? Magpaganda ka muli, mag-self-improve ka, magtiyaga ka lang, maghintay ka at magtiis ka. Sabi nga nila, tiis ganda. Diba? At pag walang tiyaga, walang nilaga. O pumakit spark, kailangan mong magpaganda, magayos. Gawin mong attractive ang sarili mo upang ang lalaki, pag nakita ka niya na bumalik ka sa dati or hinigitan mo pa, ang damdamin niya ay talagang makaramdam ng kakaiba muli sa'yo. Ganyan yan, dahil ang lalaki ay talagang na-attract sa mga babaeng magaganda. Gusto mo ba na ma-attract siya sa iba? O gusto mo sa'yo lang siya ma-attract? Siyempre, sabihin mo sa'yo lang. E di dapat gawin mong attractive ang sarili mo. Talaga matitigil sa no contact sa iyo yan at muling babalik sa iyo yan kapag inayos mo sa sarili mo. Magdagdag ka ng value sa sarili mo. Isa pa yung ugali mo. Baka naman kasi nag-no contact yung lalaki sa iyo kasi napapangitan siya sa ugali mo at nagiging toxic ka na. Kailangan ayusin mo din yan. Ay mga bagay na yan kayo inspired, di ka lagi nagpaparamdam, tinigil mo yung paghahabol, di ka na available, di ka na masyado nag-reply, nagpapaka-focus ka na sa sarili mo. Yan ang mga bagay na magdudulot sa lalaki ko para isipin ka. Siyempre mag-iisip siya, nagbabago ka, hindi lang sa personality mo, pati sa looks mo, pati na yung mga ginagawa mo dati ay hindi mo na ginagawa ngayon. Noon, panay chat mo, panay text mo, bigla mong tinigil. Iisipin ka ng lalaki, diba? Magiging mysterious ka ngayon at nagka-challenge na kapag ganon. Dahil doon ka inspired mo yung babalik ang interest niya sa'yo, pati na ang attraction dahil doon, unti-unti kang hahanapin ng lalaki. Guguluhin siya ng utak at puso niya, pati siya magugulat siya bakit namimiss ka niya. Dahilan kung bakit sasabihin niya sa kanyang sarili na may halaga ka pa pala at mahal ka pa pala niya. So yun sa mga pwede mong subukan, ibalik mo ang dating damdamin niya sa'yo sa pamamagitan ng mga technique ka-inspired. So yun sa mga tips ko sa inyo upang ang lalaki pumigil na sa paggamit ng no contact o hindi para siya ay magparamdam muli sa iyo ka-inspired. At ang pangalawang bias na pwede mong subukan para pumigil sa no contact ang isang lalaki, labanan ng kalungkutan at sikaping maging masaya. Yes, Max, pa dyan ang pangalawang pwede mong subukan upang ang isang lalaki sa katagalan ay muling magparamdam sa iyo at hindi na muling mag-no contact sa iyo. Kasi kayo inspired, sa pinaka talaga naman paraan ay ang pakita mong masaya ka na at wala ka ng pakialam sa kanya. Paano mangyayari yun kung nagpapasakop ka sa iyong kalungkutan? Lungkot na lungkot ka sapagkat iniwang kanya, pinagpalit ka niya sa iba at hindi na siya nagpaparamdam sa iyo. Iniwalayan ka at parang basurang itinapon ko na sa basurahan. Diba? Malungkot talaga yan. Masakit yan. At talaga naman nakaka-stress yan. Pero kung lalabanan mo ang kalungkutan mo, magpapakatapang ka at lalaban ka, magsusumikap ka muling maging masaya, pag dumating ang panahon na maligaya ka na, nakikita niya yon, talaga naman pwede siya magsisi at maghinayang sa iyo.
ka-inspired lumaban kayo. Huwag niyong hayaan na kayo ay malulugmok, nasa pinakalugmok, na tipong hindi na kayo muling makakabangon. Dahil doon, magtatagumpay sila. At dahil doon, hindi niya makikita ang halaga mo. Kasi ikaw mismo, hindi mo pinahalagahan ng buhay mo. Pahalagahan mo ang buhay mo. Kung ginaganyan ka niya, binabaliwala ka niya, di siya nagte-text, di siya nagte-chat, hindi nagpaparamdam sa'yo, niha-niho, wala siyang pakialam sa'yo. Alam niyang umiiyak ka, alam niyang naghahabol ka, alam niyang nasasaktan ka, pero wala siyang pakialam sa'yo, tinitiis ka niya. Ka-inspired. Kapag ganyan ginagawa sa'yo na lalaki, ay kailangan ka-inspired. Pahalagahan mo naman ang sarili mo. Dahil kapag pinahalagahan mong sarili mo, magkakaroon ng pagkakataon ng puso mo na muling maging masaya muli. At kapag naging masaya ka na muli, at pinapakita mo sa lahat na maligaya ka na, mapapakita mo sa kanila na strong ka. At yun ang pinakamalaking kapangyarihan na magagawa mo. Wala kang ginagawa sa kanila, di ka gumaganti. Pero dahil lang sa nakikita nilang masaya ka na, dahil lang sa nakikita nilang maligaya ka na, dahil lang sa nakikita nilang okay ka na, pwede silang talaga namang masaktan at mapinsala. Bakit? Dahil ang gusto ng mga kalaban mo o ng lalaking nang iwan sa'yo ay makita niya na para bang hindi ka makamove on sa kanya. O, ganun eh. Maniwala kayo. Pag ang lalaki iniwan ka, o kaya naman sabihin natin hindi nagpaparamdam sa'yo, gusto niya, na-enjoy niya, na hirap ka mag-move on sa kanya. Tapos kapag nakita naman niya na okay ka na, muli naman siyang babalik sa'yo. Diba? Ganun kasi ang lalaki talaga. Gusto niya ng challenge. Kaya huwag kayong mag-ahabol para hindi matigil yung paghahabol niya sa'yo. Gusto niya nga siya yung naghahabol, tapos ikaw naman yung maghahabol. Hayaan mo yung lalaki lagi maghabol sa'yo sa pamamagitan ng kayong spot. Yun nga, yung mga tinuturo ko, huwag kang laging available, huwag kang laging magparamdam, sikapin mo huwag mabaliw, huwag maging needy, sapat lang magmahal, focus sa trabaho, dahil doon mababalansin mo ang puso niya. Hindi siya mawawala sa'yo, at siya, ikaw lang palagi ang iibigin niya. Dahil tamang ginagawa mo, iisipin ka niya palagi, at di siya mababagot sa'yo. Siya ang maghahabol sa'yo, pinapakita mong sapat lang ang pagmamahal mo. Kaya sa mga tips ko sa inyo, bagay na kayo sa talaga pwede mong subukan upang isang laki ay tumigil na sa paggamit ng no contact sa iyo ka-inspire. At ang pangatlong bagay na pwede mong subukan para tumigil sa paggamit ng no contact ang lalaking mahal mo is huwag ka nang magtanong sa kanya. Yan ang pangatlo ka-inspire. Ka-inspire nung ibig yung sabihin huwag na ako magtanong. Siyempre, ganyan yan eh. Pag ang isang lalaki man o babae, talaga namang ginamitan ng no contact o di na nagpaparamdam yung partner nila. Siyempre, ano bang gagawin? Hindi magtanong. Tatanungin mo, bakit di ka na nagpaparamdam? Di ka na nag-reply? Bakit wala ka ng sabihating message? Ano ba nangyari sa'yo? Ang dami mong tanong. Ganun talaga. Pero kung ititigil mo yan, siya naman ang magkakaroon ng tanong. O kung maka-inspired, babalik ta rin mo lang. Reverse psychology. Ka-inspired. Itigil mo yung kakatanong mo. Itigil mo yung paghahabol mo, yung pangungulit mo. Tingnan natin kung hindi mabuo yung mga katanungan naman sa utak niya. Siya naman ngayon ang gustong magtanong sa sarili niya, magtanong sa mga tao, magtanong sa mundo, magtanong sa iyo. Siyempre, isipin niya, bakit biglang pumigil yun? Nung nakaraan, panay chat nun. Nung nakaraan, panay tawag, panay text, nangungulit, naghahabol. Sinasabi niyang mahal niya ako, sinasabi niyang magkaayos kami, mag-usap kami. Biglang pumigil ngayon, hindi na nagparamdam. Marami naman siyang katanungan ngayon. Siya naman ngayon ang magtatanong. Tingnan natin kung di siya maghabol sa iyo. Iisipin ka niya. Habang iniisip ka niya, nag-i-invest siya. Nag-i-invest siya ng pag-iisip sa'yo, mas lalo ka nagiging mahalaga. Tingnan natin kung hindi siya magsisi ka-inspire. Kaya naman, sa pinaka, tips ko sa inyo, kapag ang isang lalaki gumamit ng no contact sa'yo, kapag di nagpaparamdam ang isang lalaki, tumigil ka sa pagtatanong sa kanya ng kung ano-ano, dahil pinapakita mong baliw ka at naghahabol ka sa kanya sa ganon. Pero pag titigil mo yan, hindi ka mo na magpaparamdam, titigil mo yung makakatanong mo, dami mong tanong, siya naman ngayon ang magtatanong at di makakatiis na magtanong at magparamdam sa iyo. Ka-inspire. At ang pang-apat na bagay na pwede mong subukan para tumigil sa no contact ang sa lalaki sa iyo is tumigil ka din muna sa pag-contact sa kanya. Yun ang pang-apat ka-inspire. Kapag ang isang lalaki di ka na kino-contact, talagang matagal na panahon na, ilang araw na, pag walang paramdam sa iyo, tumigil ka din muna sa pag-contact sa kanya. Kasi pinapakita mong nababaliw ka na sa kanya talaga pag ganun. Wala kang pagpapalaga at respeto sa sarili mo. Sabihin mo, kaya respeto ko naman sa sarili ko. Mahal ko lang talaga. Mahal mo nga siya. Mahal mo siya, pero wala kang respeto sa sarili mo. Kasi kung may respeto ka sa sarili mo, hindi mo hayaan na mamukha kang tanga. Hindi mo hayaan na maghintay ka sa wala. Hindi mo hayaan na maghahabol ka sa lalaki na di ka naman pinapahalaga, tinitiis ka.
Diba? Sipin mo, di ka pinapahalagan. Tapos nagmumukha pang tanga, habol ka ng habol sa kanya. Alam niya nagte-text ka, alam niya nagte-chat ka. Pero di ka niya pinapansin. Pinapahirapan ka pa niya. Ganun ba ang pagmamahal? Sabi natin mahal ka niya. Pero natabunan yun ng mga bagay-bagay na tumatakbo sa utak niya. Natabunan yun ng kasinungalingan. Kaya di niya makita yung halaga mo. Tapos maghahabol ka pa. Ay, di mas lalong di niya makikita yung halaga mo. Diba? Pero kung di ka maghahabol, tapos sabi natin hindi siya kumukontak sa'yo, tapos di ka rin kumukontak, doon magsisimula ang lahat. Paanong lahat? Ibang mapapaisip nga siya sa'yo. At ang lalaki, ang puso niya, ang damdamin niya, ang siyang mangungulit sa kanya. Pati na ang utak niya, ang logic niya, ang siyang manggugulo sa kanya. Kaya sa pagtotoo ba yun? Pag di ako kumontak sa kanya, maguguluhan siya, mapapaisip siya, pwedeng hanapin niya ako, pwedeng magparamdam siya muli, pwedeng kumontak siya muli, o pumakispan. Ganun talaga. Makikita mo ang halaga ng isang tao pag ito ay wala na sa'yo. Masasabi mong mahal mo o mahalaga ang isang tao, isang bagay o isang hayop, kapag ito ay wala sa harapan mo at di mo na ito nakikita at hindi na ito nagpapakita ng pagpapahalaga sa'yo, o ito ay nawala na ng tuluyan sa'yo. Kaya naman kayo spad, paminsan-minsan talaga, kung sakali bang magparamdam sa'yo yung lalaki, maging okay kayo mali. Sabihin natin maging masaya kayo muli, nagkaayos kayo, nagparamdam siya, nag-usap kayo, naging okay kayo. Huwag niyo naman kayong laging magmahal ng sobra. Huwag niyong ibibigay ang lahat, dapat sapat lang. At kung noon lagi ka nagpaparamdam, tama na lang. Dapat di ka na needy, sapat na oras lang. Kung noon masyado kang martir, dapat ngayon ginagawa mong tama, nagpapakatapang ka, naninindigan ka pag gumawa siyang mali siya. Dapat ginagawa mo palagi kung anong tama. At sinusunod pa yung mga advice namin. Dahil pare rin naman sa inyo to. Ayaw namin na mawala ang pag-ibig ng lalaki sa iyo at gusto namin maging okay kayo. Na-inspire sa mga bagay na pwede masubukan upang ang isang lalaki ka-inspire muling magparamdam sa iyo at di na muling no contact sa iyo. Ka-inspire. At ang mga bagay pa na pwede mo subukan para hindi na mag-no contact ang isang lalaki. Mag-focus ka muli sa pag-aalaga ng puso mo. Ng palima at pinakahuli. Ka-inspire ng ibang ibig mo sabihin na mag-focus ako muli sa pag-aalaga ng puso ko. Kung aalagaan mo ang puso mo, ingatan mo ang sarili mo. Dahil ayaw mo masaktan eh. Sabi ng iba, ka-inspired ako, ayoko masaktan. Ayaw mo masaktan. Pero, nilalagay mo ang sarili mo sa isang sitwasyon na siguradong masasaktan ka. Ka-inspired na bang ibig mo sabihin? E pag ang isang lalaki din nagpaparamdam sa'yo, walang contact sa'yo, tapos naghahabol ka, nagpapakamartir ka, diba? Eh, mas lalo siya ngayong mawawala sa'yo. Pag gano'n, di niya makikita ang halaga mo eh. E di ibig sabihin, lalong nilalagay ang sarili mo sa isang sitwasyon na lalo kang masasaktan. Kasi mas lalo siyang mawawala sa'yo sa ginagawa mong yan. Pero kung hindi alagaan mo ang puso mo, mag-iingat ka, hindi mo hayaan na ilagay ang sarili mo sa ganyang sitwasyon na masaktan. Paano paraan? Na maghahabol. Hindi siya mapaparamdam, hindi ka rin magpaparamdam. Mamahalin mo sarili mo, alagaan mo sarili mo kahit di siya nagpaparamdam. Pipilitin mo maging masaya kahit wala siya. Sisikapin mo maging maligaya kahit wala ang presensya niya. Itutuloy mo ang buhay, wala man siyang message sa'yo. Diba? Ipaglalaban mo mga pangarap mo, hindi man kayo nag-uusap, hindi man kayo nagkita, at di na kayo nagkakasama. Itutuloy mo ang laban ng buhay mo. Alagaan mo ang sarili mo, alagaan mo ang puso mo, palagaan mo ang buhay mo, marami pang pangarap kang dapat abutin. Talaga naman ka-inspired, meron Diyos. Nandiyan ang pamilya mo. Talaga namang humanap ka namang inspirasyon sa mga tao sa paligid mo. Huwag kang susuko. Hindi pa katapusan ng buhay mo, hindi pa katapusan ng mundo kung ang lalaki, binabaliwala ka. Maraming lalaki sa mundo. Marami pang pwedeng makakita at magpahalaga sa'yo. Maraming lalaki ang pwedeng magmahal ng tunay at tapat sa'yo. Ang tunay na pag-ibig ay mahirap hanapin. Pero kung matututo kang pahalagahan ng puso mo, sa pamamagitan ng hindi ka maghahabol sa lalaking hindi nakikita ang halaga mo, eh makikita mo yung lalaki na tunay na magpapahalaga sa'yo. Ayaw mo kasing pakawalan yung tao na binabaliwala ka. Total, hindi makita ng mga mata mo yung mga tao na pwede palang magmahal sa'yo. Baka may nanliligaw sa'yo, matagal lang nanliligaw sa'yo, di mo pinapansin. Tunay na nagmamahal sa'yo, di mo pinapansin. Umiibig sa'yo, nililigawan ka, di mo pinapansin. Kasi nakafocus yung utak at puso mo doon sa isang lalaki na pinagmumukha ka naman tanga at pinagmumukha kang ewan.
sinasaktan ka at nai-stress ka doon. Yung talagang gusto nyo no? Kayo spad, yun na naman ay payo ko sa inyo. Pero ako sige, kung yun talaga ang mahal mo, okay. Pero yung mga tips ko sa inyo, sundin nyo. Dahil pa naghabol ka, siguradong talo ka. At kung bumalik siya, baka naawa lang sa'yo. Di pa rin siya nagbago. Nakita niya naghabol ka, wala siya natutunan. Sa mga talaga namang kayo spad dapat nang isipin. Sa mga bagay na pwede mo subukan kayo spad, alagaan mo ang puso mo. Mahalin mo naman ang sarili mo. Tulad ng pagmamahal mo noon sa buhay mo, nung hindi mo pa siya nakikilala, ka-inspire. Smash mo lang po na maraming salamat mga ka-sports pagtapos ng vlog na ito. Sige pong kalimutan na mag-like, comment, at share na rin po upang makatulong din tayo sa iba. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, ay pasubscribe na po mga ka-sports at click na rin pa notification bell upang maging updated kayo pag may bago akong upload. Sa mga gusto magpa-coaching o magpa-advise, pakimess lang po ako sa Facebook, pakichat ako mismo mag-reply sa inyo at kakausap sa inyo. Maraming salamat mga ka-sports, mag-ingat kayong lahat. Mahal ko po kayo at muli, be inspired!